Magandang araw po mga kababayan, Ranger Kidlat Vlog. Ang ating pong pag-uusapan ngayong araw ay tungkol dito sa research survey, no? Trust at performance ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte na di umano ay bumaba. At may iba naman na mga government leaders ay tumaas. So panoorin po natin muna ito at bago natin bigyan ng reaksyon ito at komentaryo. Okta Research, parehong bumaba ang trust at performance ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Statistically unchanged ang tawag ng Okta, saan ito'y bahagyang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Pero significant o kapansin-pansin daw ang pagbaba ng rating ni Duterte nitong Setyembre. Bagamat karamihan ay nagsabing tiwala pa rin sila sa Vice Presidente, pero bumaba ito sa 59%. 6 percentage points na mas mababa kumpara sa 65% noong Hulyo. Base sa mga nakaraang survey ng Okta, downward trend o pababa ang trust rating ni VP Sara mula March 2023 kung kailan nakakuha siya ng 87%. 69% naman ng mga respondents ang nagsabing tiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Bahagyang mas mababa kaysa sa 71% noong second quarter. Pero ayon sa Okta, pasok daw ito sa margin of error na plus-minus 3%. Karamihan din sa mga respondent ang naghayag ng pagtitiwala kina Senate President Francis Escudero sa trust rating na 67% at kay House Speaker Martin Romualdez na nakakuha ng 61%. Bahagya namang tumaas ang trust rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo sa 15% mula 13% nitong Hulyo. 8 percentage points naman ang ibinaba ng performance rating ni Duterte na nasa 52% kumpara sa 60%. Mga babayan, eto ang tanong, survey, kapani-paniwala ba? Okay, ito yung mga iba pang mga katanungan, mga kababayan. Ito po. So, bago yan, nais ko munang batiin ang lahat ng Filipino Guerrilla Forces na pinangungunahan ng ating napakatikas at napakahusay na Supremo, si Sir Dado Enrique, at syempre kasama niya rin si Deputy Supremo, Commander Bukay Metran. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces at syempre sa lahat po ng ating mga OFWs, ang ating modern day heroes, no? Kumusta po kayo dyan kung saan man kayo ngayon? So ito po, survey, kapani-paniwala ba? Mga katanungan, kailan at saan ginanap ang survey? Bakit mahalaga ang katanungan nito, mga kababayan? Dahil malalaman natin kung kailan at saan. Una, bago po kasi ginawa ang survey na ito, sa buwan na ito, nagkaroon po ng activities yung House of Representatives. Nagbigay po sila ng mga ayuda. Tatanungin natin kung saan ginanap ang mga ito at kailan. Dahil ang timing ba ng pagbigay ng ayuda at ang pagkuha nila ng survey ay tumama ba doon kung saan nagbigay ng ayuda? Nauna ba ibinigay ang ayuda bago ang survey? O nauna ang survey bago ang ayuda? Dahil kung hindi po nila ito masagot, abay kahit sabihin nila yung survey nila sa pagong, baka hindi paniwalaan. So ito po mga kababayan, pangalawang question. Sino ang nagbayad sa pagpapasurvey? Baka naman si ako, yung may gustong magpagawa ng survey, abay siya rin nagbayad, kaya tumaas yung sa kanya, bumaba yung iba. Baka naman premeditated ito. Hindi natin alam ha. Hindi natin inaatake yung mismo survey. Kaya nga gusto nating malaman kung masagot nila kailan at saan ginanap ang survey, then sino ang nagbayad sa pagpapasurvey. Kasi mahalaga po ito malalaman natin ang katotohanan. No? So, despite the fact, tingnan natin. Ang ating katanungan, trust ratings of top government officials. Kapani-paniwala ba? Ayun nandyan yung apat na mga actors, mga protagonists. Ayan. Ang ating alamin kung sino ang better at lesser evil leader. So, alamin natin Alamin natin kung sino sa apat na yan ang better at lesser evil leader. Kasi ganyan lang Wala kasing perfecto So, alamin natin kung sino ang better at lesser evil leader. Okay, let's go. Ranger Kidlat Vlog, Retired Soldiers Comment Opinion Assessment. Himayin natin mga kababayan in layman's term. Ito na. Detailed Analysis, Opinion Assessment or DOA. Sino ang better leader? Ito, sige. Una, ang criteria. Pangalawa, yung President, Vice President, Senate President at House Speaker. So, apat yan Ang unang criteria is siyempre survey rating. Nakita natin doon yung latest. Okay, 69% sa Presidente, Vice is 59%,
Senate President 67%, House Speaker 61%. So sa accomplishment tayo, anong accomplishment dito sa press? Flood control project, 5,500 daw ito ang accomplishment niya. Yun yung naipagmalaki dyan. So kasi sa bigas, hindi pa bumaba nasa 40-50 pa rin ang presyo ng bigas, hindi pa umabot sa 20 pesos. Kaya medyo wala pa sa accomplishment ng promises nila. Pero sa flood control project, etong problema, mukhang nawawala. Mukhang ghost ito na project. So tingnan natin, o di kaya Topo Dreg, o di kaya Ampaw. So may problema, di po ba? So sa BP, social services ito ngayon. Marami siyang social services, pero may question sa kanyang confidential fund. So titingnan natin si SP, Senate President. Play safe ito. Play safe ito. Sa accomplishment, play safe lang. And then, yung Senate coup d'etat, yung ginawa nilang coup doon sa Senate, yun yung kinabibilangan niya. Kaya nga siya ngayon ang Senate President. So questionable din yan, no? Dito naman sa House Speaker, ang Resolution 10 at ang mga insertions, mukhang wala tayong nabigyan maliban sa mga ayuda. Etong Resolution 10 at saka insertions, ito yung malaking problema, no? Sa accomplishment na to. Yan lang yata ang na-accomplish. At lahat halos, ayuda na. Ang daming problema ng bayan, ang armed forces, hindi pa masyadong nakapag-modernize, pero yung pera natin, winawaldas na kung saan-saan. Kaya malaking problema natin mga kababayan. Competence. Tingnan natin ulit ang competence. Sa press, yung blunder, yung fiasco. Siyempre, una ng flood control, nandyan na rin ang WPS fiasco, nandyan na rin yung nasaan napunta yung tinatawag na Maharlika Investment Fund, hinahanap din natin ang PhilHealth Fund. Siyempre, marami yan hinahanap din natin ang pinagbintahan ng gold. So, ang competence niyan is makikita natin, karamihan, blunder and fiasco, no? Sa BP naman, medyo highly, mataas ang competence nito pagdating sa social services. Kasi ang nagiging question lang sa kanya is yung confidential fund ngayon. Okay. So, SP or Senate, highly din ito, mataas din ito. Kasi pagdating sa competence, competence din itong Senate President. Ito naman sa House Speaker, adverse masyado pagdating sa competence. Kasi wala tayong nakita Wala tayong nakita na maganda maliban sa pagwawaldas ng pera ng bayan. Yung taxpayers' money, winawaldas niya. Yun ang lumalabas, pasensya ka na po. Kung pwede, tigilan mo para hindi ka namin masilip. Yan, popular alignment. Ito popular alignment, medyo mahirap unawain, pero ito yung ibig sabihin nito. Ano bang gustong-gusto ng mga tao, ng karamihan ng mga tao, at naka-align ba doon ang ginagawa ng mga leaders natin? So, popular alignment, tingnan natin. Sa press, very poor. Hindi siya naka-align. Kasi ang mga kababayan natin, gusto nila 20 pesos ang kilo ng bigas. Ang gusto nila, magaganda ang mga flood control projects. Ang gusto nila, ang PhilHealth nila, ang kanilang pondo sa PhilHealth, ay dapat ginagamit na ang Universal Healthcare Law na talagang libre sana sila. Pero nasaan napunta ang pera? Kaya medyo poor talaga. Huwag kayong magtampo sa akin sa OP. Dahil talagang dyan lumalabas Marami kayong blunder, maraming fiasco, yung flood control projects, yung PhilHealth Fund, saan napunta ang Maharlika Investment Fund? Ang gold na bininta natin, saan napunta? So, itong mga, hindi kayo naka-align dun sa kagustuhan ng mas nakakaraming mga Pilipino. No? So, pasensya. Dito sa BP naman, high. Bakit? Social services siya Social services siya. More on social services, pag may sakuna, nauna na ang kanyang mga tauhan, hindi na kailangang bantayan, hindi na kailangang sabihan. Nandun na, automatic na, autopilot ang nangyari. Dito sa OBP, autopilot yung pagbigay ng ayuda, pagbigay ng mga relief goods doon sa mga nasalanta ng sakuna. Naku, ang husay mahusay. So hindi sa pa ito, walang pabor-pabor. Pagdating dito sa Senate, play safe ito. Play safe ito. Most of the time, nagpe-play safe lang ito. Kung saanong malakas, nandun yan. Pag medyo, hindi nakatayo ng diretsyo. Ito, sa House Speaker naman, lumalabas na selfishness and ambition. Ginagastos ang pera ng bayan, winawaldas sa pang-ayuda kung ano-ano. Para sa kanyang political ambition, mahirap yon. Selfishness yon. May pagkamakasarili po ang ganito. Hindi maganda yan. Ginagamit mo ang pera namin ng mga taong bayan para sa sarili mong ambisyon. Anong tawag dyan? Kalokohan yan Kaya pag-isipan mong mabuti. Credibility. Pagdating dito sa press, ang criteria is credibility. Pagdating sa president,
abay moderate. So moderate yung credibility niya. Ayaw nating sabihin na mababa masyado, moderate, no? Kasi may ginagawa din naman kahit paano. Although pagdating sa competence, medyo mababa lang talaga. Marami kasing blunder and fiasco, pero sa credibility, ilagay natin moderate, no? Moderate kasi makikita niyo mamaya kung bakit. Then dito sa BP, high ito. Mataas yung kredibilidad nito eh. Maliban sa confidential fund, wala kang masilip. So sa SP, sa Senate, mataas din ito sa credibility nito, no? Wala ka ring masilip pagdating sa mga bagay ng credibilidad nito. Pero dito sa House Speaker, very poor po. Pasensya na, very poor po ang inyong credibility. Wala po kayong credibility sa amin because lumalabas na puro kayo pagwawaldas ng pera ng bayan, hindi namin nakikita kung saan napunta ang pera ng bayan. At maliban doon sa ayuda, hindi namin alam kung lahat ba binigay sa ayuda o baka pakunti-kunti lang binigay sa ayuda. Maraming mga naging istorya yan noon, naimbestigahan nga yan. Na yung 10,000 ang binibigay, 2,000 lang ang 8 na pupunta doon sa nagbibigay. So hindi kami nag-aakusa. May investigation na to dati. Kaya malay ba natin, nangyayari din ulit yan ngayon? Tanong lang po. Now, reputation. Pagdating sa reputation, poor dito sa president. Bakit? Talaga naman nakita natin yung reputation, merong accusations diyan, may issue ng polboron, bangag, issue na ganyan. Tapos yung sa kanyang mga part of the is may nananalo di umano ng loto, na isa lang ang nanalo sa loto, naimbestigahan naman kaya lang hindi natapos. So yan po, kaya medyo ang reputation medyo poor. Pasensya na. So sa BP naman good ito kasi ang former president, ang father nito, is talagang nakita natin kung paano mamahala sa ating bansa. Napakahusay, binigyan tayo ng ligtas at matiwasay na sambayanan ng mga kapanahunan niya. So, no questions asked. Pagdating dito sa SP, dito sa Senate, reputable ito. Medyo hindi natin sigurado kung anong reputation nito kasi minsan, gaya ng sinabi natin, play safe ito. Nagkaroon sila ng sinitko doon, kaibigan niya yung pinalitan o nagkaroon ng pag dumating ka na kasi dyan sa banda, halimbawa, Senate and dito sa upper house, lower house, medyo, na kasi, marami kang matutunan na kalokohan yung kalokohan na para bang pati kaibigan mo, suwagin nyo na, tanggalin nyo, palitan nyo ang posisyon. So, medyo hindi maganda, masyado ng politicized, no? Pagdating sa HS, or House Speaker, worse ito. Ang reputation dito, pasensya na po kayo sir, kasi kagagawa nyo rin po kasi. No? Kung hindi nyo ginawa yan, yung mga selfishness, ambition, yung mga waldas ng pera ng bayan, walang ganyan. No? Yun ang lumalabas Personal, detailed analysis, opinion, assessment, and commentary po ito. Kaya huwag po kayong magbalat sibuyas. Kung gusto nyo po, ayusin nyo. Integrity, principle. Pagdating sa press, moderate. So, may integrity naman at saka principle. Bakit? Titingnan natin ito almost 4 decades, mahigit 30 years na ito pinagbibintangan ng kahit ano-ano doon ng mga media kung saan-saan dyan na ang pamilya di umano ay may ill-gotten wealth and everything. Pero nanatili siyang kalmado. At yun nga ang dahilan kung bakit siya nanalong presidente. And that's why we give him the integrity and principle as moderate. Okay. Pagdating sa BP, beyond reproach ito. Yung integrity nito is beyond reproach. Yung mga inaakusahan sa kanya ngayon ay more on makikita nyo mamaya kung parang lumalabas na frame up So tingnan nyo mamaya, ipapakita natin yun. Kaya still, many people believe na itong BP, ang kanyang integrity and principle is beyond reproach. Hindi mo mababali ang kanyang prinsipyo. He always talk for the people. He always ang kanyang interest ay laging papunta sa mga tao. Unlike itong mga ibang leaders, napupunta sa personal nilang ambisyon. Okay? SP, sa Senate, one thing. Pabago-bago, yun ang sinabi kanina, play safe, one thing. Pabago-bago din, ambitious. Masyado, no? Last time gusto itong tumakbo ng presidente, medyo hindi natulungan nung kanyang partido, kaya medyo sumama ang loob nito. Pero, ganun pa man, mataas ang credibility nito. At saka sa competence, mataas din. Kaya lang sa iba kasi, sir, pasensya ka na. Yun ang aming observation sa'yo. Kung gusto mo, baguhin mo. Gumawa ka ng stance, anti-corruption, anti-illegal drugs, anti-bad capitalist. So siguro doon, baka gaganda ang image mo. So yan, siguro, imbes na magalit kayo, dapat tingnan nyo
kung saan kayo pwede mag-improve at saan kayo pwede mag-maintain. So, HS or House Speaker, worse pa rin ang integrity and principle. Pasensya na. Talagang ganyan ang lumalabas sa'yo. Mukhang lumalabas na walang kakwenta-kwenta. Pagpauman ninyo na. Pero yun ang kagagawa ninyo. Kumbaga, ginegradean lang namin kayo. Yan, leadership, political. Ano tong leadership and political? Ibig sabihin natin dito is, yung leadership ba niya pang political o pang normal lang? Tingnan natin. Ito, pagdating sa presidente, maro na politiko. Yun ang sinabi namin kanina Sinabi natin, no? Almost 30 years na nilalait, inalipusta sa media kahit saan pumunta. Pero natiling kalmado at tinanggap lahat yung mga pang-alipusta na yun. At ngayon, nandito siya sa kanyang posisyon. So, politiko siya, no? Maro na politiko. Maro na politiko. So, paitoy-itoy, paluya-luya, pero matibay pala sa loob. So, yun. Okay? Sa BP naman, ito probinsyana to. Probinsyana. Hindi ito politiko. Ang tingin namin dito, hindi politiko. Leader ito. No? Itong BP, hindi politiko. Siya ay isang probinsyana lang at leader. Yung nakikita namin sa kanya, kasi una, hindi dumaan ito sa Congress, hindi ito dumaan sa lower house, hindi rin dumaan sa upper house. No? Sa both houses of Congress, hindi ito dumaan. Kaya kumbaga, sa pinakamalinis dito sa apat na ito, itong BP ang pinakamalinis. Kasi alam na natin, pag dumaan ka dyan sa house, medyo nadudungisan. No? Kumbaga sa kamatis, sobrang daming bulok, nabubulok na rin. So siguro dapat ayusin na yan dyan. Pasensya na kayo, ang pera kasi ng bayan, kung saan-saan nyo nilagay. Kaya yun ang tingin namin ngayon sa BP dahil hindi ito dumaan sa house. Probinsyana lang ito. Parang inosenteng probinsyana pero leader. Inosente pero matalino, hindi mo basta-basta. So yun ang paningin namin. Pasensya na kayo, hindi pabor-pabor ito ha. Lahat kayo, ginraditan lang na maayos. So, SP, ang tingin namin sa iyo, sir, tusong politika po kayo. Tusong politiko po kayo. You are wanting, you are ambitious, playing safe always. Wala kayong tinatayo ang prinsipyo na anti-corruption, anti-drugs, anti-criminality, anti-bad capitalist, yung mga law of supply and demand, itong mga hoarders at saka mga smugglers. Parang ayaw nyong sagasaan. So wala, pasensya na po, naging lumalabas. Tusong politiko lang po kayo. Ito naman pong House Speaker, si HS, sir, pasensya na po, lumalabas na garapal na politiko po talaga kayo. Garapal po ka masyadong inyong galaw. Masyadong garapal. Saan ninyo dinala ang mga pera? Ang dami nyong ginawang insertions. 175 billion doon sa lumalabas, doon sa DPWH. At yung 26.7 billion na ginamit ninyo para sa pang-akap ayuda. Saan na yan? Paano nyo i-clear yan? Mayroon ba kayong mga resibo? Naku, yan ang sinasabi sa inyo kaya sobra na kayo kagarapal. Pasensya na po kayo nagsasabi lang ng totoo ng aming personal na detailed analysis, opinion, assessment, and commentary. So anong style ng mga ito? Ng mga leader na ito? Ito, pabantayan natin sa style. Anong mga style? So sa presidente, mahina pero maro. Lumalabas na mahina, sabi nila weak leader, pero maro ito. Maro itong presidente na ito. Mahina, parang pa ito-ito ba? Pero nasa ilalim nasa ilalim ang labok, kumbaga sa manok pa, sa sabong pa, kilikili ang tama pagka ganun. Mahina pero maro. Now, itong BP, mahilig ito makisama at makatao din naman. Kaya kung makita mo, nakikisama siya hanggang sa medyo naginamit siya, sabi nga niya, nagamit siya, and then ngayon, medyo natuto siya na ganyan pala sa politika. Walang permanenteng kaibigan, only permanent interest. Sana malaman nyo na ngayon, ma'am, na wala palang permanent na kaibigan dyan sa politika, only permanent interest. So, pwede kang gagamitin ulit ngayon, or sa susunod, awayin ka, gamitin ka. Ganyan talaga. So, kailangan matuto sana kayo na ang pinaka-the best sana na pwede ninyong makasama ay yung mga taong hindi namumulitika, kundi gumagawa ng trabaho. Yun po sana ang inyong titingnan sa bandang in the future. Ito, si BP makatao ito. Why? Nakikita natin ang lahat ng kanyang ginagawa, activities ay concentrated doon sa mga nasalanta, kung paano mapagbigyan yung mga taong nag-request sa kanya. Pagdating kay SP naman, sa SP, sa Senate, ito po ay medyo tuso talaga at saka medyo makasarili si Sir. Sir, pasensya ka na. Kasi wala kang tinatayuan para sa taong bayan. Puro salita lang po. Wala po kayong action.
Yun yung dahilan kung bakit nagmumuka kayong tuso at makasarili. Sorry po. Ang HS ay, sir, lumalabas talaga tayo na garapal talaga. Masyadong makapal ang mukha natin, garapal. At lumalabas na medyo sindikato po tayo. Sinisindikato po natin yung pera ng bayan, yung taxpayers money. Dahil kayo, ang power of the purse, nagmamalabis po. Sobrang ng garapalan. Baka mo pinuhin nyo konti. Medyo pinuhin nyo konti. Masyado po talagang garapal. Sumusobra na. One time makikita nyo. Mamalasin kayo dyan sa ginagawa ninyo. Okay, next. Sa nakita natin, sa lahat ng yan, sino ang better leader? Ito po. Lumalabas na ang better leader sa kanilang apat is ang BP. So bakit bumaba di umano ang kanyang rating? Di ba? Bakit itong dalawa na sa sobrang ginawa, atong tatlo na medyo maraming ginawa na hindi maganda, maliban dito sa SP, na wala naman talaga itong ginawa kasi play safe lang ito, pero yung HS at saka press, abay may maraming kapalpakan po. Bakit tumaas yung HS? Hindi kaya siya ang nagbayad niyang ninyo, yung inyong survey? Abay, tanong lang po hindi ko sinasabi, hindi ako nagbibintang, tinatanong lang. Kung siya ba? Kung hindi, di hindi. Pero kung siya, abay, yun na po ang gusto naming malaman. Di po ba, mga kababayan? Klaro po hindi ito pabor-pabor. Patas lang. So next, dahil nakita na natin kung sino ang better leader, lumalabas na ang better leader ay si BP ang better leader sa kanilang apat. So, ngayon, marirepute lang ito. Kumbaga, maano lang ito, ma-question lang ito ng mga nag-survey kung masagot nila ang ating katanungan kanina. Kung kailan at saan sila nag-conduct ng survey at sino ang nagbayad sa survey. No? Dahil ito sa atin maliwanag Maliwanag ang gusto nating ipakita. Sino ang better leader? Okay. Next is, sino ang lesser evil leader? So, data comparison tayo mga kababayan. Sino ang lesser evil na leader? Okay. So, OBP DepEd, OP, upper house, lower house. No. Kasi, ang mga leader niyan, ang pinag-uusapan ngayon dito, pinakita natin ng mga pictures nila kanina, no? So, sa OBP, may confidential fund disallowance siya na 125 million. Ito yung inimbestigahan ngayon ng Quadcom, sa Kongreso, no? Sa Congress, sa House. So, dito sa OP, meron din po itong disallowance na 5.9 billion. Wala po itong investigation. Walang inquiry. Bakit kaya? Di ba mga kababayan? Bakit kaya? Doon pa lang sa butal nitong disallowance itong OP, ay lubog na yung disallowance ng OBP. Okay. Sa upper house, merong 11.01 billion na NEP o National Expenditure Program, at sa lower house, merong 16.5 billion na NEP or tinatawag na National Expenditure Program. Ibig sabihin, yun yung nirecommend ng upper house at saka ng lower house. Yun yung kanilang mga budget. Pero tingnan natin. Sa OP, yung DOTR, may another disallowance na 1.4 billion pesos. Billion hindi million. Hindi million, billion. Okay, dito naman sa upper house, ang lumabas na GAA or General Appropriations Act, ito na yung approved, lumalabas na 13 billion pesos. So, may diferensya na mula sa NEP papunta sa GAA, may increase na. So tingnan natin to dito sa lower house. Mula sa 16.5 billion pesos na NEF, ang naging GAA niya, General Appropriations Act, 28.6 billion. Ang laki ng tinaas. Tingnan natin ulit. DPWH may disallowance din ito diyan sa OP na 5.3 billion, no? So lumalabas ngayon dito sa upper house naman, merong increase na 1.9 billion pesos. Kung itong increase ay hindi dumaan sa NEF, hindi ito yung pinagdebatehan doon sa plenaryo, abay, ano ito? Ang increase na ito ay pwede rin kayang sabihing insertions? Di ba ang insertions ay illegal? Abay, medyo lumalabas na may illegal. Kung ganon, di po ba? So, ang lower house naman ay may increase siya. At maari ba nating sabihing insertions ito na 12 billion pesos? Na ngayon, tingnan natin. Sino ngayon ang may malaking problema pagdating sa pera?
Yung OBP na may 125 million na disallowance o ang OP, no? So, o ang upper house o ang lower house. Nakita na natin ngayon. So, lumalabas na ito. So, next, DSWD may increase ito na 26.7 billion. Mga kabayan. So, etong masaklap, si DPWH, may increase din ito na 175 billion nung nakaraang from NEP to GAA, may increase siya na 175 billion. So, lumalabas ngayon mga kababayan na dito sa OBP, 125 billion ang kanyang disallowance. 125 million disallowance ng OBP. Sa OP, merong 12.6 billion. Butal pa lang, wala nang panama yung 125 million ng OBP. Sa upper house, merong 13.0 billion na i-clear lang nila yan through Resolution 10. Ibig sabihin, i-clear lang nila sa pamamagitan ng liquidation by certification. Nako mga kababayan, kaya yan ang problema. Hindi natin makita kung paano ba ginastos. Kasi, certification lang eh. Sana magbigay sila ng mga resibo. Yun siguro, kung ang resibo ay maayos, maayos. Maganda, no? So, dito rin naman, pagdating sa lower house, ganun din. 28.6 billion din. Resolution 10 lang ang gamit niyan. So, nakita nyo na po kung paano. So, ito pa, ipakita natin, 125 million dito sa OBP, 12.6 billion sa OP na walang investigation, 13.0 billion resolution 10 lang ang pang-clearing ng upper house. Ang lower house naman, 28.6 billion, resolution 10 din lang. Hindi naaayon sa batas na Republic Act 9184. Nako, yun na. Mayroon na pala mas mataas kaysa sa batas. Gumawa ng batas, pero sila hindi sumusunod sa batas. Ayun. So, next. Kung titingnan natin mabuti dito sa OBP, ang 125 million na yan, na confidential funds, ay ni-request di umano ito noong October 2022. Dahil nung time na yon, sila ay uniteam pa. So, nag-expect ito sila na bibigyan sila ng pera ng OP. So, nag-request sila sa OP. No? So, nang binigyan, ang problema, ni-release yung pera December 20 na ng 2022. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, 11 days na lang ang natitira para i-clearing mo yung pera. So, ito yung malaking problema. Kasi, lumalabas ngayon, ang tanong, is it not a frame up? Hindi ba frame up yun? Kasi ni-request sa'yo October, ni-release mo December 20, 11 days na lang bago ang clearing, magtapos ang clearing. So, yun yung problema. Tapos, pinahabol-habol nila ngayon ang investigation. Hindi po ba? Lumalabas na frame up yan. Kayo, mag-isip po kayo. Kasi nung time na yun, magkaibigan sila. Nag-expect ito na bibigyan siya kaagad ng pera. At nag-expect din itong OBP na hindi sila kakasuhan yan. Kahit i-clear lang nila yon, malamang nagastos na nila ang pera mula noong October. Kasi ganito po kasi yan Pag confidential fund, may kailangan ka. Kung kailan mo ni-request yan, ibig sabihin may nakita ka na problema na kailangan mong isolve. So kung may pera ka na personal, gastusan mo na. Para pagdating ng pundo na hiningi mo, i-clear mo na lang. Diba? Nakita din natin dito sa OBP. Eto, imbes na nasisira yung OBP, lalong napapahanga ang mga tao. Bakit? Etong mga USEC dati ng DepEd, abay binigyan daw ang mga ito ng 15,000 every month. Tapos ngayon, pumunta doon sa Congress, ay pinakita na sila daw binigyan ng 15,000, hindi daw nila ginastos. Abay mayaman pala mga ito. Ano ito mga hipokrito? Sa tingin ba nila, maluloko nila ang taong bayan na binigyan sila ng pera tapos magreklamo sila ngayon? Ano yun? Bakit? Kulang? O mas malaki ang binigay sa inyo ngayon kaysa sa 15,000 na binigay sa inyo monthly? Remember, nang binigay sa inyo 15,000 monthly is part of your incentive dahil nagtatrabaho ka ng maayos. Kaysa ngayon, nagbibigay itong speaker ng napakaraming ayuda nang walang ginagawa yung mga tao. Productive ba yun? Is that productivity? Is that incentive? Ba't tayo nagbibigay ng incentive sa mga taong walang ginagawa? Ang bagyo nandun sa Bicol, ang binibigyan nandun sa Cavite at sa Davao. Ano yun? Tama po ba yun? So, yan ang tingnan nyong mabuti. Kaya puro kalokohan yan Kalokohan po ang lumalabas.
Pasensya na po kayo dyan, ha? Kasi yan ang katotohanan. Speaker, medyo may problema ka po. May problema ka talaga. Yan ang lumalabas dyan. Sa sobrang ambisyon mo, gusto mong diinin itong isa, itong OBP. Nadadamay sa iyo ngayon ang OP at saka siyempre ang upper house, siyempre gustong-gusto niya yan. Kasi pag naalis yung BP, sino maging BP? Magagawan kayo dalawa ngayon. Itong upper house at saka lower house, yung leader ng upper house at saka lower house. Abay, dyan na yan, dogs eat dogs na yan pagdating ng araw. Kaya kayo mga politiko talagang may problema. Okay? So tingnan natin, next. Di pa kasama ang flood control projects na di umano ay 1.4 billion a day. Yung Maharlika Investment Fund, yung PhilHealth Fund, at saka yung gold na ibininta ninyo, nasaan ang pera nun? Diba? Damay kayo dyan. OP at saka lower house, at saka upper house, kasi nag-ano kayo dyan. Siguro, lower house lang. Kasi kayong mahilig mag-insert. No. So, tingnan natin, ano na? Hindi nyo po maloko ang taong bayan. Kaya yung inyong ginawang survey, medyo questionable. Kaya yung naggagawa ng survey, ang tanong dyan, hindi kaya sa ilalim ng puno ng manggaginawa yan. Kasi hindi namin alam hindi nakarating sa amin. Kami, from Metro Manila, nandyan lang kami. Lagi din naman dumadaan sa amin ng Pulse Asia at saka yung mga publicos kung ano yun, yung SWS. Bakit itong Okta mukhang hindi namin naramdaman? Hindi naman sa tinatanong lang. Natanong lang. Okay. Naintindihan naman siguro natin ang kaibahan ng million versus doon sa billion, mga kababayan. 1,000 million is equals to 1 billion. Yun pong ibig sabihin, 1,000 milyon is equals to 1 billion. Na-imagine niyo po yan, 125 million lang yun doon sa OBP. Etong sa OP, 12.6 billion. Billion na. Dito sa upper house, 13 billion, i-clear ng Resolution 10. Ganon din ang lower house. I-clear din lang ng Resolution 10 yung 28.6 billion. Anong tingin nyo? Sino ang may mas malaking problema? Di po ba? Kaya kung titignan nyo, hindi nyo dapat tingnan as in kasi ganito, mas tumaas ang survey, sa survey ang approval and trust rating bumaba o tumaas. Mga kababayan, hindi tayo maluloko doon. Because we have our own way of looking it. Imagine niyo na lang, si former President Duterte, probinsyano, nanalo sa eleksyon, ang kalaban niya puro mga batikan. Nilampaso niya lahat. Why? Siyempre, yun ang kagustuhan. Yun ang gustong-gusto. Kaya nga, pinakita natin kanina, yun ang gustong-gusto ng taong bayan. Pinakita natin na kanina na popular alignment. Naka-align ba? Sa popular alignment yung ginagawa ng mga politiko na ito. So kung hindi naka-align doon, hindi kayo manalo ng presidente dyan kahit anong gawin nyo. Unless kung magdaya kayo. Yun yung problema. Sobrang garapal na ito. So next. So ito na mga kabayan. Maraming salamat. Ito. Shout out to the following. Makabayan Metran TV. Oy, Sir Bukay, Sir. Commander Bukay, Sir. Good morning, good afternoon, at good evening kung saan man kayo. Filipino Guerrilla Forces TV. Yan, si Sir Dado Enrique, Pinoy Survivor. Yan, si Sir Dado, yan, ang ating magiting at mahusay na supremo. Kumusta po kayo? At syempre, ang ating mga OFWs, of course, lahat ng FGF, Filipino Guerrilla Forces, tuloy-tuloy lang kayo sa inyong ginagawang mabuti na para sa inyong pagdepensa sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya, at syempre, kung may makakaya natin, at ang buong bansa natin. Dahil time and again, patuloy na napapatunayan ng Filipino Guerrilla Forces na sila ang last beacon of hope ng bansa. Nung unang pananakop ng mga Kastila, ang pananakop ng mga Amerikano, pananakop ng mga Hapon na ipakita ng Filipino Guerrilla Forces na sila talaga ang last beacon of hope. Kaya napakahusay ng ginawa ni Supremo, Sir Dado Enrique at saka ni Commander Bukay Metran. So dito, nais kong batiin si Sir Romy Satparam. Commander Romy Satparam, magandang hapon po sa inyo. Siyempre si Sir General Simoy, magandang hapon po sa inyo, Sir. At sa lahat ng mga Filipino Guerrilla Forces na hindi ko pa masyadong nakilala, mamaya titingnan ko sa aking cellphone. So again, magandang hapon po, Ma'am Queenie Guillem, kumusta po kayo? Ma'am Mila Sumaylo, kumusta po kayo dyan sa Canada?
Sir Cecilio Mertalia Jr., kumusta po kayo dyan sa UK kasama ng inyong pamilya? Cecilia Provido, Ma'am Cecilia, magandang hapon po. Ma'am Natalie Querubines, The Right Stuff, Ma'am Arceli Calvo, Cooks Sunray TV, Sir Baby Berua, magandang hapon sir. Ebnash, good afternoon. Edilberto Mercado, Sir Edilberto, good afternoon. Sir Greggy Marquez na nanood sa atin sa Las Vegas. JT Lee, magandang hapon sa iyo JT Lee. Sir Colocoy, magandang hapon. NP Polican, magandang hapon po. Ma'am Lynn Firm, good afternoon ma'am. Kumusta po kayo? Sir Dick Gurgel, dyan sa Canada. Sir, magandang hapon po sa inyo. Vic Tomazar, Sir Vic, magandang hapon sir. Oh, ayan, si Sir Romy Saparam, ang isa sa mga Filipino Guerrilla Forces Commander, no, ng Region 4A and Region 4B yata yan. So, H-Mine Only, magandang hapon sa iyo, H-Mine Only. Sir Felix Awit, magandang hapon po. Sir Arnulfo Siriban, dyan sa Cavite, magandang hapon. Ma'am Lily Dasa, Ma'am Eva Burgos, Ma'am Annalyn Castillo, na nandyan ngayon sa Hong Kong, magandang hapon po ma'am. No Jeff NT, isang pinakamahusay natin na katropa dyan sa FGF, or Filipino Guerrilla Forces. Sir Roy Aberit, isa rin ito, napaka-snappy na mama, si Sir Roy Aberit, kumusta na po kayo dyan? Jeronimo Boy Copasos, ito yung Indonesian Ranger. Good afternoon sa iyo, sir. At siyempre si Commander My Love of Deputy Supremo, Commander Bukay ng FGF. Isa rin pong commander si FGF Commander, si Commander My Love of Deputy Supremo, Commander Bukay. Ayan, Ma'am Maria Socorro Mejia, ma'am, magandang hapon po sa inyo na nakikinig dyan, nanonood sa atin dyan sa Europe. Leandro Sularta, Sir Leandro, magandang hapon. Sorry po. Aquilino Jr. Juanites, sir, magandang hapon po, Sir Jun. Medyo inuubo po tayo. Rose B from Egypt, Ma'am Rose B, magandang hapon po sa inyo. Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo. Kuya Rose B, magandang hapon sa iyo, Kuya Rose B. Salamat sa iyong mga komento at sa lahat sa inyo na nag-comment doon. Sana po mag-comment po kayo sa ating comment section. Nang sa gayon ay makita ko ang inyong pangalan. Nang sa susunod ay maitatawag ko ito, na i-mention ko dito sa ating programa. Arvin Ortega, Sir Arvin, magandang hapon. Sir Aludito, Sir Lionheart, Pase Construction, YouTube. Sir Taurus, dyan sa Japan, magandang hapon. Ma'am Alaarni Silva TV, na nandyan ngayon, na nanonood sa atin, na nakikinig. Dyan sa Hong Kong, magandang hapon po. Blessed Bikers PH, magandang hapon sa inyo. Loretta Cabanayan, Ma'am Loretta, magandang hapon po. Shout out, Broken Wings TV. At syempre, shout out kay Sir Joey Ferrer. Shout out din kay Sir Sammy Lito Mantilla. Of course, si Sir Orlando Sabala na nandyan ngayon sa Australia. Sir, maraming salamat sa inyong mga comments, sir. Ingat-ingat po kayo dyan at patuloy tayo magbibigay ng ating mga opinion dito sa ating programa, ang ating mga komentaryo. Na naaayon naman doon sa tinatawag nating detailed analysis. Hindi yung pabor-pabor, yung totoo lang. Para hindi naman na sabihin nila, namumulitika tayo. Gaya ng sinabi namin, nila Sir Bukay Metran at saka ni sinasabi ng ating butihing Supremo, Sir Dado Enrique, hindi tayo namumulitika. Nagsasabi tayo ng tama at totoo. Nang sa gayon, ay mapunta tayo sa tamang landas. NPG, na nakikinig na sa atin sa Davao. NPG, mayong hapon diha sa inyo sa Davao, no? Meridon from Arizona, Ma'am Meridon from Arizona, good afternoon to you ma'am, happy listening. Ingat po kayo dyan. Of course, Kuldani, magandang hapon. Maria Velasco, Ma'am Maria Velasco, magandang hapon po sa inyo. David Guanzon, hello Sir David. Munjen, good afternoon. Kalmado Playlist, yes, napakahusay ng mga komento ni Kalmado Playlist. Magaling, mahusay at talagang okay. Corcopio Masayaw, Sir Corcopio, good afternoon po. Shout out kay Sir Ariel Henido, Ma'am Shirley Villostas, Ma'am Maria Sanchez. Si Ma'am Maria. Okay, si Ma'am Maria, taga Quezon ito si Ma'am. Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Heart po sa inyong lahat. At syempre, si Bicolanong Makulit. Yung napaka, din ito, snappy talaga. Yung aktibo. Si Sir Bicolanong Makulit. Ingat-ingat po kayo, Sir, sa inyong mga activities dyan. Jose Benito, si Sir Jose Benito, palagi ito nakikinig sa atin. At alam natin, yung kanyang ruta. Sabi nga niya, papunta sa South Luzon. So, sir, ingat. And then, salamat, sir. Salamat sa inyong lahat. Hindi naman importante kung
kahit hindi na kayo mag-subscribe. Pero kung mag-subscribe kayo, salamat. Pero ang mahalaga kasi dito is yung ating mga mensahe ay mai-share nyo sa inyong mga Facebook, sa inyong mga friends, and everybody else. Kasi ang importante po yung mensahe makarating. Dahil useless po ang lahat ng ito kung hindi nyo ito tulungan na makarating doon sa mas maraming tao na malaman ang tunay na sitwasyon ng ating bansa, ang tunay na sitwasyon sa ating sa kasalukuyan nating mga nangyayari sa ating bansa, including sa politics, economy, security, lahat yan actually nandito na sa Ranger Kidlat vlog, kasama na kay Pinay Survivor, Filipino Guerrilla Forces TV, at kay Makabayan Metran TV, including na rin yan kay DIY KKB, no? Si DIY KKB, panoorin nyo rin po siya, po kayo sa kanya, din po kayo, tawag dito, mag-subscribe. Ganun din kay Kuya Rosby, Kuya Rosby TV. May YouTube din yan si Kuya Rosby, may vlog din siya. So ganun din kay General's Viewpoint. So lahat po yan, nagkakatulungan po tayo. Sana po, matulungan po natin ang bawat isa na maipaabot sa mas maraming tao itong ating mga content, mga vlogs. Kasi nandito po ang mga magandang nilalaman ng mga tunay na sitwasyon dito sa ating bansa. Sir Jose Benito, Ma'am Sita Espinola, shout out kay Alan Aranes sa Qatar. Si Sir Alan, isa yan sa matikas na FGF dyan sa Qatar. CJ Badja, magandang hapon po. Mercy Tagalog, Mercy, good afternoon. Ma'am Nori Sakaguchi, Pepe Latoha, Sir Pepe, magandang hapon po. Ma'am Alexa Lagos, good afternoon to you, Ma'am. Rodolfo Elebaste, magandang hapon, Sir. Wildcat, good afternoon. Ray Bohol, Sir Ray, magandang hapon. Ma'am Clara, si Ma'am Clara, balikan natin. Ma'am Clara, magandang hapon. Okay talaga, nandiyan pala si Mama. John Alvin Castino, magandang hapon po. Concerman Benis, magandang hapon po sa inyo. And then, shout out din kay Sir Jason Santos, Mark Creation, The Mother's Hand, Jojo Sagurit, no? Verhel Garillo, Sir Verhel Garillo, magandang hapon po. Kabalen, kumusta kayo diyan sa Pangasinan, sa Pampanga? Excuse po. Manuel Kujamat, Sir Manuel, magandang hapon po. Sir Edmund Balangge, good afternoon. Miller Yatar, good afternoon. Billy Almighty, shout out po kay Billy Almighty, shout out kay Larry Nonot. Alejandra Kitlong, Ma'am Alejandra, magandang hapon po. Ramel Makairan, magandang hapon po. Who is Perfect Nut? Yun, mga question na yun. Good afternoon. Nigel Vidias, sa Singapore ito si Ma'am Nigel, no? Diyan sila ngayon sa Singapore. Kumusta po kayo diyan? Sana may sarili din po kayo diyang FGF, Ma'am Nigel. Magandang hapon po. Ma'am, etc. Space. Ito si Ma'am etc. Space. Kumusta po kayo, Ma'am? Good afternoon po. Ralpha, magandang hapon. Nobi Makahilig, Ma'am Nobi, magandang hapon po. Marvin Pepito, Sir Marvin, magandang hapon po sa inyo. Victor Fernandez, magandang hapon, Sir Victor. Soldier D, Camilo Edar, Den Vower, Kabicol TV, Kabicol TV, magandang hapon. Ami Cabrera, na nakikinig sa atin mula sa Saudi. Ma'am, kumusta po kayo dyan? Ingat po kayo dyan sa Saudi. Alam nyo po, itong ating mga OFW, sila po ang ating modern day heroes. Mga moms, mga sirs, ginagawa po namin ito ni Sir Metran, ni Sir Dado Enrique, nila DIY KKB, nila General Viewpoint, at si Ranger Kidlat. Ginagawa po namin lahat ito upang hindi masayang ang inyong mga pinaghirapan. Alam natin ang sitwasyon sa ating bansa kung anong nangyayari. Medyo gumagarapal na, tusuan na ang mga ginagawa diyan sa politika, which is mali talaga kahit saan natin tingnan. Ayaw na natin 'yon, and that is why wala namang tumatayo na iba, tatayuan namin hangga't kaya namin. And of course, hindi lang po ito basta-basta, dahil alam nyo po, nanggaling kami sa serbisyo at nag-retire kami diyan. Alam namin ang lahat ng likaw ng nangyayari diyan sa loob. And that's why baka naman akala ng mga politiko hawak na nila ang ulo ng ahas. Abay, hawak mo ang ulo pero walang katawan. Yun ang mangyayari sa inyo dyan. Hawak mo nga ang ulo ng ahas, wala namang katawan. Useless din yun. Patay din yun. Kaya ingat-ingat. Hindi lahat ng sa armed forces ay mabibili nila. Okay? Yun ang klarong istorya. Next is Sir Roel Valencia. Shout out kay Mujen. Shout out kay Sir Armando Pakibot, Ramonito Caballes, Reynaldo Surigao, Gerardo Melchor, Willie Demiar, F. Farah,
Fulgencio Loyaw, Sir Fulgencio, magandang hapon. SC Service Tech, SZ Service Tech. BRS, magandang hapon. Jose Alejandria. Nazario Bautista, magandang hapon. Ma'am Noyni Natividad. Sally good afternoon. Erps TV, magandang hapon. Marjud Suarez na nakikinig sa atin sa Jensan. Kumusta kayo dyan? Kumusta mo diha sa Jensan? South Cotabato. Guwapo diha sa inyong lugar. So, daghan kayo yung mga yellow pin. Kanang mga ano ba? Sa tawag ana? Mga tuna. So, maraming tuna dyan sa Jensan. So, kumusta po kayo? Anita Comike, magandang hapon ma'am. Leonardo Antoni, Guapo Guapito. Sara Bibongbong, magandang hapon sa iyo. Sara Bibongbong, Hingat by Victor. Mayong hapon, good afternoon. Naimbag na aldaw kanya yung amin apo. Jerry Villator, Angie Nacion, Loli Valdez, Lindon, Marby Garuela, Jean Galesa, Jerome Suico. Heart po sa inyo, Purple Heart. Okay. Jose Purake, Alan Limoran, shout out kay Break Uchichat, Brusco Maginoo, Carbax, Bonifacio Galimit, Sir Bonifacio, magandang hapon. Eric ND, good afternoon sir. Julray Reyes, Christian Gutierrez, good afternoon sa inyo. Shout out Carding Domingo, Sita Solidum, Ma'am Sita Doval, good afternoon. Sir Peter Garcia, Ma'am Trina Roa, Trina Roa, magandang hapon po. So nandyan si shout out din kay Michael Casanova, Jose Jones Pedregal, Armando Cagape. Uy, Sir Armando, mayong hapon, magandang hapon sa iyo ha. Ingat-ingat. Salamat sa iyong mga pagbinging aktibo sa ating mga comment section, no. Ito si Sir Armando Snapito, mahusay na na isang retiradong sundalo din ito. Kaya saludo tayo dito. Napakahusay na sundalo ito. Emma Melendres. Ma'am Emma, kumusta po kayo dyan sa South Cotabato? Rosario Borsats, Manny Mercado, Nick Jan, Nelson Registrado, Ayornek, Lea Conchada, Master Vlog mga kabalbalan, Jose Dumagit, Glory Kugan, J. Foy, magandang hapon sa inyo po mga ma'ams, Ma'am Gloria Kugan, Edna May Maluya, Ma'am Edna, magandang hapon, Perlas ng Silanganan, Diamond Hill, Dave Azarcon, UKS LTM, si Ma'am Angela, Doktora Angela, magandang hapon po sa inyo. Mag Francis, Rosemary Abatayaw, Blam Marfa, Naris Cerillo. Oy, Ma'am Naris, kumusta po kayo? Nakita ko ulit yung inyong comment. Salamat po, Ma'am. At ingat po kayo dyan. Alexa Lagos, Ma'am Alexa, nadoble yata si Ma'am Alexa, no? Tyra Gabillo pala yun. Yung, si Ma'am Tyra Gabillo. Yun. Journeyman, Jeronimo Boy Copasus, Raul Intong, Tyra Gabriela, yon si Ma'am Tyra Gabriela. Nasabi ko, naunahan ko patuloy, no? Ma'am Tyra Gabriela, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Daniela Joktuyor, magandang hapon po. Ma'am Maria Claire Yu, alam ko nasa abroad din si Ma'am. Ingat-ingat po kayo dyan, Ma'am. At maraming salamat sa lahat ng ating mga OFWs, ang ating modern day heroes. Hindi namin makalimutan ang inyong mga pinagagawa dyan, ang inyong pagtulong sa ating bansa economically. You are keeping the economy of our country afloat, and that is why it is also our moral responsibility and obligation to ensure na ang inyong mga pinaghirapan ay hindi mauwi sa wala, na may mananatiling, may magsasalita, may tatayo para sa kabutihan ng ating bansa. Jamal Wandi, Lourdes Gamoso, Leopoldo Maldia, Ronaldo Mingaracal, Sir Ronaldo, magandang hapon sa iyo, Ronaldo Mingaracal. Tesalo Alsom, magandang hapon po. Bobby Utuhan, oy Sir Bobby, talagang matikas to Sir Bobby, talagang mahusay ito. Leila Soberano, Spain. Okay. Sa Spain to si Ma'am Leila Soberano, no? Ma'am Leila, kumusta po kayo dyan? Ingat-ingat. Lona Chris Rosemary, Mel Pacabagua sa Europe. Sir Mel Pacabagua sa Europe ito, nanonood sa atin. Kumusta po kayo dyan? Sana nasa mabuting kalagayan lagi itong ating mga OFWs na alam naman natin ang laking na itulong sa ating bansa, our modern day heroes. TJ Jos Lois, good afternoon. Ace, si Ace, magandang hapon. Samot Sari TV Channel. Ito sa Samot Sari TV Channel, mahusay ito. Nakikita ko, sana subukan din ninyong panoorin yung kanyang TV channel. Mark Danyot, yan, Angelito Payapaya, Hauti, Arduino Dev, magandang hapon. Rain Winter, maraming salamat sa iyong pag-comment. NRE,
So, heart sa inyo, pink heart naman. So, mga kababayan, medyo umabot na ako ng 50 minutes. Medyo, eto na. So, again, magandang hapon. God bless everyone at mabuhay po ang Pilipinas.